Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Ronel, taga Barrio Burgos sa may baybaying bahagi ng Samar. Isa po akong mangingisda at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang tumatak hindi lang sa akin kundi sa buong baryo namin. Hindi ko ito makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari, lalo na noong panahong yon, taong 1980, nang nagsimula ang kakaibang pangyayaring bumago sa buhay naming mag-asawa. Ako po at ang asawa kong si Lina ay mga simpleng tao lang. Pareho kaming lumaki sa pangingisda. Maaga pa lang ay nasa laot na kami at gabi na akong umuwi. Wala kaming anak sa loob ng ilang taon ng aming pagsasama, kaya madalas kami lang dalawa sa maliit naming bahay na yari sa kawayan at pawid, malapit sa tabing dagat. Tahimik ang buhay namin noon, payak at maayos. Isang umaga ng buwan ng Mayo, pagkatapos ng magdamagang pangingisda, napansin namin ni Lina na tila may kung anong bagay na nakalutang sa mababaw na bahagi ng dagat. Akala ko ay sako o lumang lambat lang, pero nang lapitan namin napansin kong parang kumikilos. Nilapitan ko pa ng husto at doon ko nakita ang isang sanggol na balot ng puting tela, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Wala itong kahit anong bakas ng dugo o pinsala, pero ang balat nito ay maputlang maputla at tila malamig na. Dali-dali kong binuhat ang sanggol at dinala sa dalampasigan. Doon ay pinunasan ito ni Lina gamit ang panyo at tinakpan ng kumot. Pero ang pinakakakaiba, Sir Eric, ay kahit ilang minuto na naming binabalutan at sinisikap pa initin, humihinga pa rin ito. Walang bakas ng paggalunod at kahit malamig ang katawan, tila buhay pa rin. Walang ibang tao sa paligid at dahil malayo ang aming lugar sa bayan, wala kaming mapagtanungan kung kanino ito galing. Nagdesisyon kami ni Lina na alagaan muna ang bata. Baka may naghahanap sa kanya. Pero araw na ang lumipas, linggo at hanggang umabot ng isang buwan. Walang sino mang naghanap o nagtanong. Kaya sabi ko kay Lina, baka ito na ang sagot sa matagal nating dasal. Simula noon itinuring namin siyang anak. Pinangalanan namin siyang Nico. Lumaki siyang tahimik at sa una ay parang normal naman ang lahat. Pero habang tumatagal napansin naming may kakaibang ugali si Nico. Hindi siya lumalabas kapag tirik ang araw. Lagi siyang nasa loob ng bahay at madalas nakatingin lang sa dagat. Minsan naman kapag gabi bigla na lang siyang mawawala at pagbalik niya ay basang-basa na ang mga paa. Kahit wala namang kaming naririnig na lumabas siya. Doon ko unang napansin na may hindi ordinaryo sa batang ito. Isang gabi habang nasa laot ako, nakakita ako ng liwanag sa tapat ng bahay namin. Parang apoy na kulay asul. Umiikot-ikot sa paligid. Nagmadali akong bumalik at pagdating ko sa dalampasigan, nakita kong nakatayo si Nico sa tabi ng dagat. Nakatingala sa buwan at sa paligid niya ay may mga maliliit na isdang tila umiilaw. Paglapit ko napansin kong nakangiti siya, pero malamig ang kanyang mga mata. Tila hindi siya ang batang pinalaki namin. Nung gabing yun hindi ako nakatulog. Nanginig ako sa lamig ng hangin at takot sa kung anong hindi ko maipaliwanag. Mula noon nagsimula ng magkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa aming baryo. Mga isdang mahuhuli sa dagat at tila may kagat sa tiyan. At ilang mangingisdang kasama ko ay nagsasabing may naririnig silang umiiyak sa gitna ng dagat tuwing hating gabi. Akala ko ay guni-guni lang ng mga pagod sa laot. Pero nang minsang marinig ko yon, doon ko napagtanto na hindi ito basta-basta. Isang madaling araw bago sumikat ang araw, nakita kong nakaupo si Nico sa may paminggalan. Kinakalikot ang mga lambat, pero ang mga lambat na yon may mga maliit na piraso ng isdang may dugo. Sa mga palad niya may bakas ng pula. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero nang makita kong parang may ngiti siya habang nililinis yun, nakaramdam ako ng matinding kaba. Kinabukasan dumating si Mang Cardo, isa sa mga kasama kong mangingisda.
Sabi niya may nakita silang bangkay ng batang lalaki sa may dulo ng dalampasigan. Wala raw sugat pero maputla. Parang nilamon ng lamig. Nang puntahan namin yun, halos mabitawan ko ang dala kong basket. Ang katawan ng bata ay parang kinatasan ng dugo. At sa tabi niya ay may bakas ng maliit na paa. Parang sa bata. Nang gabing yun, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Habang nakahiga ako, naririnig ko ang tunog ng hangin. Pero may halong hagikgik ng bata mula sa labas. At nang silipin ko sa siwang ng bintana, nakita kong nakatayo si Nico sa ilalim ng buwan. Hawak-hawak ang isang lumang laruan na hindi ko man lang nakita kailanman sa bahay namin. Hindi ko na alam kung siya pa ang batang tinulungan namin noon o may ibang nilalang nang pumalit sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako mapalagay. Tuwing sasapit ang dilim, nararamdaman ko ang kakaibang lamig na parang dumarating lang kapag si Nico ay nasa bahay. Hindi ko maipaliwanag pero kahit hindi ko siya nakikita, parang alam kong naroon lang siya. Nakamasid sa amin. Si Lina, asawa ko, hindi ko muna sinabihan ng mga napapansin ko. Ayaw kong mag-alala siya. Mahal niya si Nico na parang tunay na anak at baka isipin niyang ako ang nag-iimbento lang ng kung ano-ano. Pero habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo akong kinikilabutan sa mga bagay na nasasaksihan ko. Isang madaling araw habang papunta ako sa pampang para ayusin ang bangka, napansin kong may mga bakal na bangus sa paligid ng lambat ko. Pero ang itsura ng mga yun ay kakaiba. Wala nang laman ng tiyan at may mga maliliit na marka ng kagat na parang ngipin ng bata. Pinagpawisan ako ng malamig. Ang lambat ko rin ay parang nilaro ng kung anong hayop. Sira-sira at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi amoy dagat, hindi rin amoy isda, kundi parang amoy bulok na karne. Nang umuwi ako, nakita ko si Nico sa may balkonahe. Nakaupo siya doon, hawak-hawak ang isang bangus na parang nilalaro lang. Pero ang bangus na yon, Sir Eric, ay wala ng ulo. Ang pinaka nakakatindig balahibo ay hindi siya marunong maglinis ng isda. Pero ang pagkakaputol ay sobrang pantay. Parang ginamitan ng matalim na bagay o kutsilyo. Paglapit ko, tinignan lang niya ako. Tapos ay tumakbo papasok sa bahay. Pagkatapos noon, halos isang linggo siyang hindi lumabas. Sabi ni Lina baka may sakit lang o baka masama ang pakiramdam. Pero tuwing gabi, naririnig ko mula sa loob ng kanyang silidang mahina at sunod-sunod na paghinga. Parang hindi normal. Para bang humihinga siya sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, dumating si Mang Cardo ulit kasama si Mang Pepe. Pareho silang mangingisda. Sabi nila may nawawala na namang bata sa kabilang sityo at tuwing ganoong nangyayari, laging may nakikita daw na ilaw sa may laot. Kulay asul o berde. Parang apoy sa tubig. Sabi pa nila baka raw engkanto ang gumagalaw o diwata ng dagat na nagagalit sa mga nangingisda. Pero sa isip ko, iba ang alam kong dahilan. Nung sumapit ang gabi, hindi ako makatulog. Napagpasyahan kong magbantay. Umupo ako sa may bintana, hawak ang maliit na lampara. Madilim ang paligid at tanging tunog ng alon ang maririnig. Bandang hating gabi, narinig ko ang mga yabag sa labas. Maingat, mabagal, parang mga paa ng bata. Dahan-dahan kong lumapit at sumilip sa siwang ng pinto. Doon ko nakita si Nico. Nakatayo siya sa buhanginan, nakatingin sa dagat. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha niya at doon ko napansin ang kakaiba. Ang mga mata niya ay parang maputi at walang itim. Hawak niya ang isang maliit na bangka na gawa sa kawayan at inilulubog niya yun sa tubig na parang may kausap. Nang mapansin niyang may liwanag mula sa lampara ko, dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng bahay. Hindi siya nagsalita, pero nanindig ang balahibo ko dahil kahit malayo, ramdam ko ang titig niya. Parang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Lina masayang nagluluto at si Nico ay tahimik lang sa gilid. Pero habang tinitignan ko siya, hindi ko mapigilang mapansin na ang balat niya ay lalong pumuputla at ang mga kuko niya ay tila nagiging mapula.
halos kulay dugo. May mga gabi rin na bigla na lang siyang naglalaho. Iniisip namin ni Lina na baka lumalabas lang para maglaro. Pero pagbalik niya, lagi siyang basa ang mga paa. Minsan may dala siyang mga kabibe na kakaiba ang itsura. Kulay itim at parang kumikislap sa dilim. Nang minsan ay tinapon ko yun sa dagat. Kinabukasan bumalik ito sa may pintuan namin. Hanggang dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan habang buhay. Dumating ang malakas na bagyo noon at halos lahat ng mangingisda ay hindi lumabas ng bahay. Pero sa gitna ng unos, narinig namin ni Lina ang iyak ng isang bata sa labas. Sa una akala ko ay kapitbahay. Pero nang lumapit ako sa pinto, narinig kong galing mismo sa dagat ang iyak. Pagbukas ko nawala ang iyak at sa halip nakita kong nakatayo si Nico sa gitna ng ulan. Hindi natatamaan ng tubig. Nakatingin lang sa akin. Sa likuran niya parang may mga aninong gumagalaw sa ilalim ng alon. Parang mga kamay na umaabot pataas. Nang mapatingin ako ulit sa kanya, nakangiti siya. Hindi ngiti ng bata, kundi ng isang nilalang na nakahanap ng tahanan sa mga taong nagmalasakit sa kanya. Dumating ang sandaling yun na napagtanto kong ang batang inampon namin ay hindi karaniwang bata. Baka siya ang dahilan kung bakit lumalakas ang dagat tuwing gabi. O kung bakit may mga batang nawawala. Pero paano ko nga ba ipagtatapat yun kay Lina? Kung ang tingin niya kay Nico ay anak na matagal naming hinintay. Simula noon Sir Eric nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Mas madalas nang umulan kahit tag-init at may mga gabi na parang may boses ng mga bata sa may laot. Humahalik sa hangin, parang nag-aanyaya. At sa tuwing maririnig ko yun, laging lumalabas si Nico sa bahay. Walang sinasabi at babalik lamang kapag sumisikat na ang araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ang dagat na minsang nagbigay sa amin ng biyaya ay siya ring nagbalik ng isang nilalang na hindi namin kayang itaboy. Pagkatapos ng gabing yun, ilang linggo akong hindi mapakali. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Nico sa gitna ng ulan. Tuwid lang siyang nakatayo habang ang mga alon sa likuran niya ay tila may mga anyo ng mga bata. Simula noon tuwing gabi ay laging may nangyayaring kakaiba. Minsan pagkagising namin ni Lina, makikita naming bukas ang pinto kahit isinara namin ito bago matulog. Minsan naman may mga basang yapak ng bata mula sa labas papasok ng bahay. Hindi ko sinasabi kay Lina ang lahat ng napapansin ko dahil ayokong matakot siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging malinaw sa akin na si Nico ay hindi ordinaryong nilalang. Naging tahimik si Lina nitong mga sumunod na linggo. Madalas niyang tinitignan si Nico habang natutulog. Sabi niya minsan napapanaginipan daw niya na may boses ng bata na tumatawag sa kanya mula sa dagat. At sa panaginip na yun, nakikita raw niyang nakangiti si Nico sa gitna ng alon. Hindi ko alam kung totoo o bunga lang ng pagod pero isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, nakita kong nakabukas ang kanyang bibig at lumalabas dito ang parang bula. Parang bula ng tubig dagat. Nanginig ako sa nakita ko at nang akmang lalapitan ko siya, biglang huminto ang paglabas ng bula at bumalik sa normal ang paghinga niya. Kinabukasan nagpunta ako sa bahay ni Mang Cardo. Gusto kong humingi ng payo. Kilala si Mang Cardo sa baryo na may alam sa mga kwento ng engkanto at lamang dagat. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa batang natagpuan namin noon, napahinto siya. Tumingin lang siya sa akin ng matagal bago nagsalita. Sabi niya, may mga nilalang sa dagat na nag-aanyong bata para makapasok sa bahay ng tao. Kapag natanggap mo, nagiging konektado ka sa kanila. Hindi mo na basta-basta maaalis. Pag uwi ko parang lalo akong nayanig. Sa isip ko paano kung matagal nang alam ni Lina ang tungkol kay Nico. Pero hindi niya sinasabi sa akin. O baka naman pati siya ay unti-unti nang naaapektuhan ng presensya ng bata. Ilang gabi matapos noon napansin kong hindi na umiilaw ang mga bituin sa langit. Parang may manipis na ulap na laging nakabalot sa buong baryo.
Sa dagat naman napapansin naming lahat na wala ng isda. Kahit anong lambat ang ihulog namin wala kaming nahuhuli. Pero kapag madaling araw na may mga isdang inaaanod sa pampang. Mga patay at may kagat sa tiyan. Isang gabi hindi ko na napigilang magbantay ng matagal. 12:00 na ng gabi at tahimik ang paligid. Si Lina ay mahimbing nang natutulog at si Nico ay nasa silid niya. Pero habang nakaupo ako sa may pintuan, may narinig akong kaluskos sa labas. Nang sumilip ako nakita kong may liwanag sa dalampasigan. Parang apoy na asul na umiikot-ikot. Dahan-dahan akong bumaba at naglakad papunta doon. Sa paglapit ko napansin kong may maliit na anino sa gitna ng liwanag. Nang umabot ako sa buhanginan muntik ko nang mabitawan ng lampara ko sa nakita ko. Si Nico nakaupo sa gitna ng liwanag. Hawak-hawak ang mga isdang patay. At nilalaro yun na parang mga laruan. Pero ang tubig sa paligid niya ay gumagalaw ng mag-isa. Parang buhay at may mga mukha ng bata na sumisilip mula dito. Tumalikod ako agad at tumakbo pa uwi. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog pero pagkagising ko kinaumagahan, parang walang nangyari. Si Nico ay nakaupo sa sahig. Naglalaro ng mga kabibing kulay itim. Pero ang mga kabibe, Sir Eric, may mga mata. Maliliit, nangingintab at nakatingin sa akin. Noong araw na yon dumating sa baryo ang balita na may 3 bata na naman ang nawawala sa kabilang dulo ng pampang. Ang sabi ng mga tao baka tinangay ng alon. Pero alam ko sa sarili kong hindi yun ang dahilan. Kinagabihan napansin kong si Lina ay gising pa. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Nico habang ito'y natutulog. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit. Sabi niya, parang nararamdaman kong hindi na siya aalis sa atin. Sa tono ng boses niya, may halong saya at lungkot. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang bumalik ako sa higaan, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Pinilit kong pumikit pero bandang kalagitnaan ng gabi, narinig kong parang may humahaplos sa bubong. Sunod noon ay maririnig ang pagaspas ng tubig sa ilalim ng bahay. Tanda na may kumikilos sa dagat. Tumayo ako bitbit ang lampara at dahan-dahang bumaba sa ilalim ng bahay namin na nakatayo sa mga tukod ng gilid ng pampang. Nakita kong gumagalaw ang tubig kahit walang alon. At sa gitna nito, nakita ko ang mukha ni Nico. Nakalubog pero nakangiti at sa paligid niya ay parang may mga kamay ng bata na kumakapit sa poste ng bahay. Pag-akyat ko halos hindi ako makahinga sa takot. Pero pagdating ko sa itaas nakita kong si Nico ay nakahiga pa rin sa banig. Tulog na tulog, parang walang nangyari. Simula noon araw-araw ay may nadidiskubring patay na hayop sa paligid. Mga pusang walang laman ng tiyan. Mga manok na tila sinipsip ang dugo at sa bawat umaga, napapansin kong mas lumalalim ang tingin ni Lina kay Nico. Isang madaling araw nagising ako sa kakaibang lamig. Bumangon ako at tinignan ang paligid. Wala na si Lina sa tabi ko. Tumayo ako at lumabas ng bahay at sa may pampang nakita ko silang dalawa ni Nico. Nakaupo si Lina at si Nico ay nakatayo sa tabi niya, nakatingin sa dagat. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang dalawa at sa unang pagkakataon, napansin kong pareho silang maputla at tila may pareho silang marka sa leeg. Bilog, kulay asul, parang tatak ng tubig dagat. Hindi ko alam kung anong nilalang ang anak na yun ng dagat, pero unti-unti kong nararamdaman na hindi lang si Nico ang dinala ng alon, kundi pati si Lina. Ang mahal kong asawa ay unti-unti na ring hinihila ng dagat papunta sa mundo nito. Matapos ang unos, Sir Eric, naging iba na talaga ang takbo ng mga araw sa baryo namin. Halos linggo-linggo may nawawalang bata at lagi itong nauugnay sa gabi ng malakas na hampas ng alon sa pampang. Maraming beses na ring sinubukan ng mga lalaki sa baryo na magbantay sa dalampasigan pero wala silang nakikitang kakaiba. Tanging malamig na hangin at mapanlinlang na katahimikan lang ng dagat ang sumasalubong sa kanila. Habang patuloy ang mga pagkawala, si Nico naman ay tila lalong sumisigla. Hindi siya nagkakasakit kahit kailan. Kahit pa bumabagyo o lumulusong siya sa ulan,
Kapansin-pansin din na tuwing may nawawala sa baryo, lagi siyang nagiging tahimik kinabukasan. Tititig lang siya sa kawayan naming kisame o minsan sa mga alon na humahampas sa pampang. Parang may alam siya o baka nga siya mismo ang dahilan. Isang gabi bago sumapit ang anihan ng isda, napansin kong may ilaw sa may dagat. Hindi yun lampara o sulo. Kulay bughaw at tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Parang may nilalang na sumisisid at umaahon sa mababaw na bahagi ng dagat. Lumabas ako, dala ang lampara at dahan-dahang lumapit sa buhanginan. Pagdating ko sa may pampang, tumigil ako. Sa liwanag ng buwan nakita ko si Nico. Nakatayo sa gitna ng tubig hanggang tuhod. Sa paligid niya may mga ilaw na umiikot-ikot, parang mga matang kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop o nilalang yun, pero naramdaman ko agad ang malamig na hangin na parang dumaan sa mismong kaluluwa ko. Gusto kong tawagin siya pero tila may pumipigil sa akin. Parang boses ng hangin na nagsasabing wag akong lalapit. Kaya nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Pinagmamasdan siya. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti nang nawala ang mga ilaw at si Nico ay lumingon sa akin. Hindi siya nagsalita pero sa mukha niya, alam niyang nakita ko na ang totoo. Kinabukasan nagkunwari akong walang alam. Si Lina ay abala sa paghahanda ng almusal. Si Nico naman ay nasa labas, naglalaro ng mga kabibe. Ngunit nang mapansin kong isa sa mga kabibing hawak niya ay kulay abuhing berde na parang may dugo sa gilid, tumindig ang mga balahibo ko. Hindi yun pangkaraniwang kabibe, Sir Eric. Dahil sa mga nangyayari, napagpasyahan kong lapitan si Mang Cardo, ang pinakamatandang mangingisda sa baryo, nakilala ring nakakaalam ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dagat. Dinalaw ko siya sa kanyang kubo sa may dulo ng pampang, malapit sa malaking batong tinatawag naming Bato ng Alon. Doon daw lumilitaw ang mga engkanto tuwing kabilugan ng buwan. Pagdating ko roon, sinalubong ako ni Mang Cardo. Kita ko sa mga mata niya na alam niya kung bakit ako dumating. Hindi ko pa man nasasabi ang dahilan, nagsalita na siya. Hindi lahat ng binibigay ng dagat dapat mong tanggapin. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na ang batang tinutukoy niya ay nasa bahay ko ngayon. Tinuloy ni Mang Cardo ang pagsasalita. Ayon sa kanya, may matandang paniniwala raw sa aming baryo na tuwing sumasapit ang ika-5 taon matapos ang isang malaking unos, muling nagbabalik ang mga anak ng dagat. Mga kaluluwang pinanganak sa ilalim ng tubig pero inaabot sa lupa para mamuhay kasama ng tao. Kapag dumating na ang tamang panahon, babalik sila sa dagat, ngunit bago yun mangyari, may mga kaluluwang kailangang isama nila pabalik. Nang marinig ko yun, nanlamig ako. 5 taon na noon mula nang una naming makita si Nico sa dalampasigan. Pag uwi ko, madilim na. Pagpasok ko sa bahay, nakita kong natutulog si Lina sa kama. Pero wala si Nico. Agad akong lumabas para hanapin siya. Sa gitna ng dilim, tanging mga alon lang ang maririnig. Hanggang sa mapansin ko ang maliit na anino sa may buhanginan. Lumapit ako at nakita ko siyang nakaluhod sa tabi ng tubig. May hawak na maliit na sisidlan. Parang bote at sa loob nito ay may kumikislap na ilaw. Parang alitap-tap pero nasa ilalim ng tubig. Dahan-dahan kong nilapitan siya. Nang maramdaman niya ang presensya ko, mabilis siyang lumingon. Pero hindi ako nakapagsalita. Ang mga mata niya ay kumikislap sa bughaw na liwanag at ang balat niya ay parang basa kahit hindi umuulan. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pero sa bawat hakbang ko parang may malamig na kamay na humahawak sa hangin. Pagsilip ko kay Lina, gising na siya. Nanginginig at sinabing naririnig daw niya ang boses ng bata sa labas. Humihingi ng tulong. Ngunit nang lumabas ako ulit, wala na si Nico. Lumipas ang magdamag ng walang tulog. Kinabukasan nakita namin siya na parang walang nangyari. Nakangiti habang kumakain ng tinapay. Pero sa ilalim ng mesa napansin kong basa ang sahig at sa amoy nito hindi yun ordinaryong tubig dagat. Simula noon nagsimulang manghina si Lina.
Madalas siyang nilalagnat at nagigising sa gabi na parang may kausap. Sinasabi niyang naririnig daw niya ang boses ng mga batang naglalaro sa labas. Pero sa tuwing sisilipin ko wala namang tao. Hanggang isang gabi nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Nakatingin sa dagat na para bang may tinatawag. Babalik na siya. Bulong ni Lina. Sabi niya hindi siya pwedeng manatili dito. Hindi ko na alam kung sino ang tinutukoy niya. Pero nang tignan ko ang silid ni Nico, bakante na yon. Ang kasama niya ay basa at may mga kabibe sa ilalim ng unan. Kinabukasan naghanap kami. Halos buong baryo ay tumulong pero ni Anino ni Nico ay wala. Hanggang sa may bata mula sa kabilang sityo ang nagsabi na may nakita raw siyang batang naglalakad sa buhanginan, papunta sa dagat. Habang sinusundan ng mga ilaw sa ilalim ng tubig at doon ko naisip baka yun na nga ang gabi ng kanyang pagbabalik. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Lina ang pagkawala niya pero isang bagay lang ang tiyak, Sir Eric. Ang batang dinala ng dagat ay hindi kailanman para sa lupa. At simula ng araw na yun tuwing bumabagyo, may bata pa rin daw na nakikita ng mga mangingisda sa pampang ng Balite. Nakatingin lang sa dagat, hawak ang isang bote na may ilaw sa loob. Sabi ng matatanda siya raw si Nico, ang batang ampon ng mag-asawang mangingisda. Ang anak ng dagat na muling bumabalik tuwing tag-ulan. Makalipas ang pagkawala ni Nico, tila unti-unting nagbago ang lahat sa baryo namin sa Burgos, Samar. Sa una parang bumalik ang katahimikan. Walang nawawalang bata, walang ilaw sa dagat at wala ring kakaibang hangin sa gabi. Pero sa totoo lang, Sir Eric, hindi na rin kami nakabalik sa dating sigla. Parang may bahid ng takot sa bawat hampas ng alon at bawat pag-ihip ng hangin mula sa dagat. Si Lina simula noong gabing yun hindi na naging maayos. Madalas siyang nakatulala. Tinititigan lang ang dagat mula sa bintana. Kahit anong pilit kong ilayo siya roon, bumabalik pa rin siya. Para bang may kung anong tinig na patuloy na tumatawag sa kanya. Sa tuwing sisilipin ko siya sa gabi, nakatayo lang siya sa may pinto. Nakatingin sa alon at minsan ay ngumingiti mag-isa. Minsan tinatanong ko siya kung bakit. Sabi lang niya, hindi siya nawala. Nandito lang siya. Bumabalik siya tuwing gabi. Hindi ko alam kung totoo yun o bunga lang ng pagkabaliw niya sa lungkot. Pero minsang gabing maulan, habang nakaupo ako sa sala, narinig ko nga ang tunog ng mga yapak ng bata sa labas. Mabilis kong sinilip at sa kabila ng dilim nakita kong may bakas ng maliliit na paa sa basa at putik na lupa. Papunta yun sa dagat. Kinabukasan sinubukan kong kalimutan. Pinilit kong bumalik sa pangingisda kahit ayaw ko. Pero habang nasa bangka ako, may naramdaman akong kakaibang lamig sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko kahit walang hangin sa dagat. Nang sumilip ako sa tubig, halos matanggal ang kaluluwa ko sa katawan. May aninong lumalangoy sa ilalim. Mabilis at ang hugis ay parang bata. Pag uwi ko, nakita ko si Lina sa may pinto. Basa ang laylayan ng duster niya at sa kamay niya ay may hawak na kabibe. Itim at kumikislap. Sabi niya dinala daw yun ni Nico at may laman daw na liwanag sa loob. Nang buksan ko, wala naman akong nakita. Pero nang gabing yun, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng alon na parang humahampas mismo sa ilalim ng bahay. Pagsilip ko sa labas, nakabukas ang pinto. Wala si Lina. Agad akong lumabas at sa may buhanginan, nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng ulan. Nakangiti habang may kasabay siyang maliit na anino. Si Nico, hawak-hawak nito ang kamay ni Lina at pareho silang nakatingin sa dagat. Tumakbo ako. Sumigaw pero tila hindi nila ako naririnig. Sa bawat hakbang ko parang lalong lumalayo ang pagitan naming tatlo. Hanggang sa makarating sila sa tubig at sa isang kisap mata, pareho silang lumubog. Hinabol ko sila. Nilusong ko ang dagat kahit malakas ang alon. Pero wala akong nasumpungan kundi malamig na tubig at kumikislap na ilaw sa ilalim. Sa sobrang takot, napaluhod ako sa buhanginan. Basang-basa at umiiyak na parang batang nawalan ng lahat.
Simula noon hindi ko na muling nakita si Lina, Sir Eric. Wala ring bangkay na lumitaw kahit saan. Ang mga tao sa baryo nagsabing baka inanod ng malakas na alon. Pero alam ko sa sarili ko hindi yon basta paggalunod. Kinuha sila ng dagat. Lumipas ang mga taon na iwan akong mag-isa. Hindi na rin ako nag-asawa muli. Ang bahay namin sa tabing dagat unti-unting nilamon ng hangin at alat. Pero hindi ko iniwan ang lugar. Parang may kung anong pumipigil sa akin. Parang may pangakong kailangang tuparin. Hanggang isang gabi, makalipas ang halos 10 taon mula nang mawala sila, may bumalik na tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Ang mga yapak ng bata sa buhanginan. Paglabas ko may batang nakatayo sa labas ng bahay. Nakatalikod at nakatingin sa dagat. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at nang tumingin siya sa akin halos mawalan ako ng hininga. Si Nico. Hindi siya tumanda. Pareho pa rin ang muka. Pareho pa rin ang mata. Pero ang boses niya nang magsalita ay parang ihip ng hangin. Hindi siya lumapit pero narinig ko sa isip ko ang isang bulong. Hindi malinaw. Pero alam kong siya yon. Sasama na rin siya. Dito na siya nakatira. Pagtingin kong muli wala na siya. Pero sa dagat sa gitna ng kadiliman may 2 ilaw na kumikislap. Magkasabay. Isang bughaw, isang puti. Parang mata ni Lina at ni Nico. Simula noon, Sir Eric, tuwing may unos o tag-ulan, hindi na ako natatakot. Alam kong naroon sila. Sa gabi naririnig ko ang mahihinang yabag sa buhanginan at minsan ang halakhak ng bata na humahalo sa hampas ng alon. Hindi ko na tinanong kung bakit kami ang napili ng dagat. Baka nga dahil wala kaming anak noon. Baka dahil handa kaming magmahal kahit hindi namin alam kung sino o ano ang aming minahal. At siguro yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kapag bumababa ang buwan sa laot, nakikita ko pa rin sa di kalayuan ng mag-ina kong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hawak ang isa't isa. Nakangiti at parang payapa. Ngayon, ako na lang ang naiwan. At sa bawat alon na dumarating sa pampang, ramdam ko na may mga matang nagbabantay mula sa ilalim. Hindi ko na rin alam kung kailan ako susunduin ng dagat. Pero kung darating man ang araw na yon, hindi na ako lalaban. Dahil alam kong sa ilalim ng malamig na tubig, nandoon ang tahanan ng mga minahal ko. At marahil, doon din ako babalik.